Pasado 1:00 ng hapon on January 18, napansin ng 13 anyos na dalagitang itatago natin sa pangalang Ana ang itim na van na sumusunod sa kanya habang naglalakad sa San Francisco Bridge sa Southwood sa Biñan, Laguna. Laking gulat ni Ana nang bigla itong huminto sa tabi niya. Bumaba ang lalaking may bitbit na kutsilyo at sapilitan siyang hinatak papasok ng sasakyan. Nagpumiglas ang dalagita, umapit siya ng mahigpit sa railing ng tulay. Nagawa pa niyang kagatin ang kamay ng lalaki. Pero sinampal umano siya ng salarin hanggang sa tuluyang maisakay sa van. Pagpasok sa loob ng sasakyan, nagulat si Ana na hindi lang siya ang bata sa loob. 5 po sila. Ang 3 pong babae, ay 4 pong babae, yung isa po pugot po yung ulo. Tapos po yung 3 po, may mga laslas po sila, kahit po sumbagi ng katawan. Tapos po yung lalaki, may isa pong batang lalaki, bata pa po yun. Nandun po siya sa may dulong-dulo. Maswerteng nakakuha ng tiyempo si Ana at nabuksan niya ang pinto at nakatalon. Nagpagulong-gulong daw siya sa matarik na gilid ng highway at nawala ng malay. Nagtamo ng injury sa balakang at paa ang biktima. Bago pa ang nangyari kay Ana, ilang insidente na ng tangkang pandulukot sa mga estudyante ang naitala sa Barangay San Francisco sa Biñan, Laguna. Gaya na lang noong January 18 sa harap mismo ng San Francisco Elementary School. Nilapitan din at puwersahang isinasama ng salarin ang 10 anyos na si alias Jane. Nakita ko na po yung lalaking patingin-tingin po sa akin. Tapos yung malapit na po ako sa lalaki, bigla pong hinawakan niya po ako sa braso. Sabi niya daw po, uuwi daw po kami sa bahay namin. Noon naman January 15, papasok na sana sa eskwelahan ang 15 anyos na si alias Ella nang bigla siyang harangin ng isang lalaki. Malaki ang pangangatawan at mabalbon ang kamay ang pagkakatanda niya sa lalaking nagtangkang dumukot sa kanya. Mabuti na lang may nakakita ng mga oras na yon sa tangkang pangdukot kaya hindi ito naisakatuparan. Sabi ng lalaking tumulong sa akin, kung hindi mo siya bibitawan, sasabihin ka namin sasabihin kita sa barangay. Pag hindi mo binitawan, tapos pag hindi niya po agad ako binitawan, tinignan niya lang kung yung masama yung lalaking tumulong sa akin. Tapos pagkatingin niya po yung masama, binitawan niya po ako, sumakay po siyang van. Dahil sa sunod-sunod na insidenteng ito, abot-abot ngayon ang kaba ng mga magulang. Parang tutuliro po ako, hindi ko po malaman kung paano na kung makuha yung anak ko. Nung nakita ko na itong okay na, may pilay, paan niya, punit-punit po damit niya. Sa likod, punit-punit po. Dinala na po dito sa barangay ng mga teacher. Payo ng paaralan sa mga estudyante, iwasang dumaan sa mga eskinita lalo na sa mga lugar na walang makakakita sa kanila. Mas makabubuti rin daw kung hatid sundo ng mga magulang ang kanilang mga anak. Teorya ng mga opisyal ng barangay, malaking sindikato ang nasa likod ng mga pangingidnap. 3 beses po sa buwan ng January 2018. Ang nagiging expectation na po namin ay siguro baka ibebenta yung mga laman loob. Naglagay na sila ng CCTV sa mga eskinita para mabantayan ang bawat sulok. Nakikipag-ugnayan na ang barangay sa Biñan Police na nagsasagawa na rin ng masusing investigasyon. Humingi po kami ng tulong sa mga mamamayan po ng Biñan na sana po ay patuloy po nilang suportahan ng PNP. At kung mayroon man po mga insidente na nangyayari gano'n, ay makipagtulungan po sila sa amin.